King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1522. Ang patnubay ng isang Diyos. Matapos ilipat si Zhao Yufei palabas ng Dream Divine Kingdom, ipinaliwanag ni Zhao Fang ang dahilan ng insidente. Ang Heaven-defying faction ay kumilos lamang laban kay Zhao Yufei upang pilitin si Zhao Fang palabas. Tama lang na alam niya. Prangka rin si Zhao Fang tungkol kay Liu Qingxan. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nasa sikretong base ng Sage Faction, kaya sa huli ay magkakasalubong sila sa isa't isa. Ano? Liu Qingxan. Nanlamig ang mukha ni Zhao Yufei, nabigla sa balitang ito. Natural na nakilala niya ang pangalang ito. Ito ang nobya ni Zhao Fang. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Zhao Yufei na lalabas muli ang kanyang pangalan, at si Liu Qingxan mismo ay mapupunta sa lugar na ito. Kasalukuyan siyang kasama ng Sage Faction, at wala siyang maliit na bahagi sa misyon na ito. Patuloy ni Zhao Fang. Kung hindi dahil sa lakas ng destiny ng Sage Faction, hinding-hindi nila mahahanap muna si Zhao Yufei, at mahuhuli na sana siya ng Heaven-defying faction. At kung nangyari ito, tiyak na dadalhin si Zhao Yufei sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction, kung saan kahit na ang Divine Punishment God ay hindi pa siya nagawang iligtas. Bukod pa rito, ang Divine Punishment God ay nagbabalik lamang ng isang pabor na utang niya kay Yu Chanwo. Hindi niya kailangang direktang makipag-away sa makapangyarihang Heaven-defying faction kahit na kaya niya. Liu Qingxan, para sa akin, siya. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Yufei sa pagkalito. Hindi niya inaasahan na talagang mag-aalok si Liu Qingxan ng tulong sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, ginawa ni Zhao Fang, ang Light Race, ang Giant God Race, ang Sage Faction, at Liu Qingxan ang lahat para mailigtas ang kanyang buhay. Ang pag-iisip ay nagpahiya kay Zhao Yufei. Sa sandaling ito, dahan-daang lumapit ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Nakakamangha na maayos ka. Tumingin si Liu Qingxan kay Zhao Yufei at sinabi. Nagkita na silang dalawa noon sa Sacred True Dragon Gathering sa Azure Flower Continent. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa huli, ang taong ito ay tumulong sa pagliligtas sa kanya, kaya nagsalita si Zhao Yufei ng may taos-pusong pasasalamat. Tumayo si Zhao Fang sa gilid, labis na hindi mapalagay. Sa kanyang pananaw, medyo nakakagulat na ang dalawa ay hindi nagsimulang magtalo. Pagkatapos ng lahat, dahil kay Liu Qingxan, minsang humiwalay si Zhao Yufei sa grupo sa loob ng ilang panahon. Sister Yufei, kara-rating mo lang, kaya pumunta ako para tingnan kung may kailangan ka. Magiliw na ngumiti si Liu Qingxan. Nagulat si Zhao Yufei. Matapos sumulyap kay Zhao Fang, nagsalita siya na may napakakomplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Wala akong kailangan ngayon. Salamat sa iyong pag-aalala. Nakikita ni Zhao Yufei na si Zhao Fang ay nahihirapan din sa isang malaking dilema. Malamang kamakailan lamang ay muling nakipag-ugnayan si Zhao Fang kay Liu Qingxan. Kung ikukumpara, mas maagang nakilala ni Zhao Fang si Zhao Yufei, at mas matagal silang magkasama. Ayaw niyang payagan ang ibang tao na ibahagi ang puwang sa puso ni Zhao Fang. Ngunit gustong ipaglaban ni Zhao Yufei ang kanyang sarili para sa puwang na ito, hindi ihagis ang problema kay Zhao Fang at gawin itong magulo sa kanyang isip sa kung anong pagpipilian ang gagawin. Kaya, nagpasya si Zhao Yufei na harapin ang lahat ng direkta. Sa gilid, nagulat si Zhao Fang. Sina Zhao Yufei at Liu Qingxan ay parehong kalmadong nagsasalita, at walang bakas ng pagtatalo sa hangin. Ito ay ganap na nabalisa sa inaasahan ni Zhao Fang. Nagtataka pa nga si Zhao Fang kung hindi na siya gaanong gusto ng dalawang babaeng ito kaya wala nang pakialam sa dati nilang pagkakaiba. Siyempre, mabilis niyang inalis ang ideyang iyon. Sa sandaling ito, isang malalim at matunog na boses ang umalangaw-ngaw sa tirahan ni Zhao Fang. Zhao Fang, lumapit ka sa akin. Yufei, hinahanap ako ng Divine Punishment God. Aalis na ako ngayon. Medyo nasasabik si Zhao Fang. Hinahanap na siya ng Divine Punishment God. Batay sa pag-uusap sa pagitan ng Divine Punishment God at Yu Chanwo, sigurado si Zhao Fang na ang Divine Punishment God ay nanatili rito para sa kanya. Mabilis na nakarating si Zhao Fang sa tirahan ng Divine Punishment God. Pagbibigay galang sa Senior Divine Punishment.
Yumuko si Zhao Feng. Kung gusto mong turuan kita, dapat mong tapat na sagutin ang mga tanong na itatanong ko sa iyo. Ang Divine Punishment God ay diretso at matatag na nagsalita. Nagulat si Zhao Feng. Ang God's Spiritual Eye ay ang kanyang pinakadakilang sikreto, at ang paglihim nito ay naging ugali na. Ngunit ang Divine Punishment God ay may sariling God Eye at hindi rin nagpakita ng pagnanais para sa Ninth God Eye kahit alam niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa huli, tumanggo si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang umasa sa Divine Punishment God upang madagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ang pagkuha ng patnubay ng isang Diyos ay isang bagay na pangarap lamang ng maraming tao. Ano ang kakayahan ng iyong Ninth God Eye? Tuwirang tanong ng Divine Punishment God. Ang bawat isa sa 8 Great God Eyes ay may sariling ganap na domain. Ang Ninth God Eye ay malamang na hindi naiiba. Dapat ang Soul daw at Dream daw. Nang biglang tanungin ang tanong na ito, kahit si Zhao Feng ay hindi sigurado sa sagot. Ang Divine Punishment God ay medyo namangha. Kahit na siya ang Ninth God Eye, tila hindi lubos na alam ni Zhao Feng ang mga kakayahan ng kanyang God Eye. Ngunit sa Soul daw at Dream daw na binanggit ni Zhao Feng, ang Divine Punishment God ay may magaspang na pag-unawa sa mga kakayahan ng Ninth God Eye. Hindi ako eksperto sa mga aspetong ito. Bahagyang umiling ang Divine Punishment God. Malinaw na hindi siya ang tamang guro para kay Zhao Feng. Ang isang God King na may kasanayan sa Soul daw o Dream daw ay mas angkop. Ngunit si Yu Chanwo ay hindi gagawa ng kahit anong kalokohan. Maingat na sinuri ng Divine Punishment God si Zhao Feng at nagpahayag ng pahiwatig ng pagkagulat. Nakaramdam siya ng enerhiya na mas kilalang kilala niya sa katawan ni Zhao Feng. Dapat may koneksyon ang enerhiya ng Divine Punishment ng Senior sa Tribulation Lightning Energy. Bukod sa Soul daw, nililinang din ng Junior na ito ang Lightning daw. Napansin ni Zhao Feng ang pagkalito ng Divine Punishment God at nagsalita. Basag. Pop. Kasabay nito, pinalabas niya ang kanyang Lightning Soul Body ng Tribulation Lightning Energy. Isang natatanging Lightning Soul Body. Hindi masama. Tumanggo ang Divine Punishment God. Ang Tribulation Lightning Energy ay maaaring ituring na bahagi ng Divine Punishment Energy. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Divine Punishment, napakalakas nito pagdating sa purong nakakasakit na lakas. Bilang Divine Punishment God, hindi lang niya matuturuan si Zhao Feng kung paano gamitin ang kanyang God Eye, ngunit maaari rin niyang pataasin ang kahusayan ni Zhao Feng sa Tribulation Lightning Energy. Ito ay talagang ginawa siyang angkop na magtuturo kay Zhao Feng. Sige. Pansamantala, maglilinang ka sa aking lugar. Sinabi ng Divine Punishment God. Tumanggo si Zhao Feng. Siya ang Ninth God Eye, ngunit kulang siya ng sapat na lakas, kaya kinailangan niyang mag-alala tungkol sa iba na nagnanais ng Ninth God Eye. Kaya, masigasig na ninais ni Zhao Feng na pataasin ang sarili niyang kapangyarihan. May dala akong pinakamahalagang kasulatan na tinatawag na Tribulation Lightning Sacred Scripture. Isasagawa ko ito para sa iyo. Ang maiintindihan mo ay ganap na nakasalalay sa iyong kakayahan. Ang Divine Punishment God ay tumayo at dinala si Zhao Feng sa kanyang Divine Kingdom gamit ang kanyang kamay. Ang Divine Kingdom na ito ay naligo sa sikat ng araw at puno ng buhay. Walang mga ulap sa kalangitan, tanging mga kumakaluskos na arko ng puting gintong kidlat. Tingnan mong mabuti. Biglang tumawag ang Divine Punishment God. Agad na nag-focus si Zhao Feng. Pina-activate pa ang kanyang Dream God Eye. Hindi niya inaasahan na ang Divine Punishment God ay magsisimula kaagad sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kasanayan mula sa isang paramount scripture. Marahil ay wala lang siyang pakialam sa mga ganoong bagay, ngunit para sa mga ekspertong iyon na mas mababa sa antas ng God King, ang paramount scriptures ay hindi mabibaylang kayamanan. Ang kahusayan ng Divine Punishment God sa enerhiya ng Divine Punishment ay walang kapantay sa sinaunang Desolate Realm of Gods. Dahil ang Tribulation Lightning Energy ay bahagi ng Divine Punishment Energy, naiintindihan ito ng Divine Punishment God na halos walang makakapantay. Basag. Pop. Ang puting gintong pagkislap ng kidlat sa kalangitan ay dahan-daang napalitan ng enerhiya ng Tribulation Lightning. Ito ay ang parehong enerhiya ng Tribulation Lightning,
Ngunit ang enerhiya ng Tribulation Lightning na kinokontrol ng Divine Punishment God ay mas malakas kaysa kay Zhao Fang. Isinaaktibo ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at nagmamasid. Hiss. Crack. Kahit na ang Divine Punishment God ay nakatayo pa rin, ang Tribulation Lightning na enerhiya sa paligid niya ay baliw na umaalingaw-ngaw, lumilipat sa iba't ibang anyo na parang sinusubukan nilang ihayag kay Zhao Fang ang mahiwagang prinsipyo na namamahala sa universo. Pakiramdam ni Zhao Fang, kahit na ang ritmo ng kulog at kidlat ay naglalaman ng hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon, kaya't walang oras upang kunin ang lahat ng ito. Kapag naunawaan na niya ang ilan sa mga nilalaman, itatatak ang mga ito sa kanyang kaluluwa, na nagiging isang prinsipyo na mauunawaan niya ngunit hindi ipinapadala sa iba sa pamamagitan ng mga salita. Unti-unting huminahon ang enerhiya ng Tribulation Lightning. Magtanim dito. Pagkatapos ng 2 buwan, pupunta ako para tingnan kung ano ang ginawa mo. Pagkatapos sabihin ito, umalis ang Divine Punishment God sa Divine Kingdom. Ngunit para kay Zhao Fang, ito ay isang napakagandang sesyon ng pagtuturo mula sa Divine Punishment God. Ang napakaraming purong enerhiya ng Tribulation Lightning na pumupuno pa rin sa mundo ay iniwan dito ng Divine Punishment God para kay Zhao Fang. Umupo si Zhao Fang na naka-cross-legged sa lupa. Ang bahagyang nilalaman ng Tribulation Lightning Sacred Scripture ay lumitaw sa kanyang isipan, at nagsimula siyang maglinang. Ang paglinang ng Tribulation Lightning Energy ay napakalaking pakinabang sa kanyang Lightning Soul Body. Bukod dito, ang mga diskarte sa linya ng dugo ng soul ni Zhao Fang ay konektado sa kanyang Tribulation Lightning Energy, at ang kanyang Tribulation Lightning Energy ay maaari ding pagsamahin sa Primal Chaos Energy. Ang pagpapalakas ng kanyang Tribulation Lightning na enerhiya ay magiging malaking tulong sa kabuoang lakas ni Zhao Fang. Dahil kailangan niyang ipakita ang kanyang pag-unlad sa loob ng 2 buwan, ganap na nakatuon si Zhao Fang sa Tribulation Lightning Sacred Scripture. Pagkalipas ng 2 buwan, ang kalidad ng enerhiya ng Tribulation Lightning ni Zhao Fang ay tumanggap ng malaking tulong, at naabot din niya ang isang bagong antas sa kanyang kahusayan. Swish! Biglang nagpakita ang Divine Punishment God. Magsimula. Mahinahong sabi ng Divine Punishment God. Swish. Kaagad na inilipat ni Zhao Fang ang kanyang Tribulation Lightning Energy at Primal Chaos Energy, at ilang sandali pa, nakagawa siya ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa simula, kailangan munang likhain ni Zhao Fang ang Primal Chaos Divine Sword bago ito lagyan ng Tribulation Lightning Energy, ngunit ngayon, si Zhao Fang ay maaaring agad na lumikha ng isa. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay nahahati sa isang Primal Chaos Sword at isang Tribulation Lightning Sword. Hindi masama. Nililinang mo pa ang enerhiya ng Primal Chaos. Ang Divine Punishment God ay may mas mataas na opinyon kay Zhao Fang ngayon. Tila talagang minamaliit niya ang 9th God Eye. Si Zhao Fang ay hindi lamang nagkaroon ng kapangyarihan ng God Eye, kundi pati na rin ang iba pang nakakatakot na enerhiya. Ngayong inaprubahan na ng Divine Punishment God si Zhao Fang, sinimulan niyang turuan si Zhao Fang ng may higit na atensyon. Ang Divine Punishment God ay hindi lamang nagturo sa kanya sa Tribulation Lightning Energy, kundi pati na rin sa kung paano pagbutihin ang cultivation ng isang tao at tungkol sa God Eyes. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Maliban sa paglilinang kasama ang Divine Punishment God, paminsan-minsan ay naglalaan si Zhao Fang ng oras upang pumunta at bisitahin sina Xin Huang, Zhou Yufei, at Liu Qingxen. Habang ginugol ni Zhao Fang ang oras na ito ay pangunahing nakatuon sa paglilinang, ang hindi inaasahang nangyari. Napagtanto niya na tila nagiging mas malapit sina Zhou Yufei at Liu Qingxen at ang kanilang relasyon ay hindi kasing lamig ng kanyang inaakala. Marahil ay dahil silang dalawa ay mula sa Azure Flower Continent. Walang masyadong kakilala si Zhou Yufei dito, at pareho silang babae, kaya natural lang siguro na mas naging close sila. Sa gitnang 6 na panig na tore, isang napakatandang sage ang nakatayo sa gitna ng sahig. Si Yu Chanwo ay nakaupo sa itaas. Lord Chanwo, ang heaven-defying faction ay gumawa ng malaking hakbang. Iniulat ng pantas na may itim na damit. Oh! Anong ginawa nila? Ang mga mata ni Yu Chanwo ay kumikinang. Nasakop nila ang Illusion God Sacred Land ng Qixing Zone.
Agad namang sumagot ang pantas na nakasuot ng itim. Sa pagsakop sa isang sacred land, ang heaven-defying faction ay tunay na nagpakita ng kapangyarihan nito. Ang bagay na ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba pang sacred lands, ngunit ang sinabi ng heaven-defying faction na dahilan ng pakikipaglaban ay ang God Lords ng Illusion God Sacred Land ay dati nang pumatay ng isang God Lord ng heaven-defying faction. Dahil nauwi sa wala ang negosasyon, pinili nitong magsimula ng digmaan. Ang dahilan ay sapat at ang ebidensya ay matatag. Nahirapan ang ibang mga paksayon na tumutol sa mga aksyon ng heaven-defying faction. Mukhang sisimulan na nila ang kanilang plano. Napapikit si Yu Chanwu sa pag-iisip ng ilang sandali bago tuluyang bumantong hininga. King of Gods, Kabanata 1523. Tuktok ng Sea and Heaven. Sa loob ng Divine Kingdom ng Divine Punishment God, nakaupo si Zhao Feng na naka-cross-legged sa loob ng Tribulation Lightning Domain. Sa sandaling ito, inilabas niya ang kanyang kaluluwang katawan upang maranasan at makuha ang malakas na enerhiya ng Tribulation Lightning sa paligid nito. Sa ilalim ng pangmatagalang tempering ng Tribulation Lightning Energy, naabot ng soul intent ni Zhao Feng ang rurok ng Second Heaven, isang hakbang lang ang layo mula sa Third Heaven. Si Zhao Feng ay gumawa din ng napakalaking pag-unlad sa kanyang lightning law at nasa bingit ng maabot ang maagang yugto ng pag-unawa. Naabot din ni Zhao Feng ang isang bagong antas sa kanyang Tribulation Lightning Eye Bloodline Techniques at sa kanyang kakayahang pagsamahin ang Primal Chaos Energy sa Tribulation Lightning Energy. Sa buod, ang kabuuang lakas ni Zhao Feng ay tumaas ng malaki. Kung makaharap niyang muli si Bame Inghui, tiwala siya na mabilis niyang matatalo at mapapatay siya. Mahirap isipin na, sa loob lamang ng ilang maikling taon, si Zhao Feng ay gumawa ng napakaraming pag-unlad bilang isang God Lord. Ang lahat ng ito ay salamat sa Divine Punishment God. Siyempre, hindi lang si Zhao Feng ang umuunlad. Sa loob ng Dream Divine Kingdom, ang Black Destruction Dragon, ang kanyang mga clone, at ang mga sinaunang hayop ay naging mas malakas din. Napatay ni Zhao Feng ang isang Divine Emissary at ilang Palace Kings, at ipinamahagi niya ang mga samsam mula sa labanang ito ayon sa antas ng tagumpay na naabot ng kanyang mga nasasakupan. Marami sa mga mahalagang mapagkukunang nakuha ni Zhao Feng ay ipinasa sa kanyang mga nasasakupan. Kinuha din ni Zhao Feng ang ilan sa mga mahalagang mapagkukunan at ang fragment ng ancestral artifact ng God Lord Tyrant Dragon at ibinigay sa Black Destruction Dragon. Ang Light Race at Giant God Race ay sabik na lumakas ng napakabilis. Mas kailangan nila ng mga mapagkukunan at kakaunti ang gamit para sa isang fragment ng ancestral artifact na may destruction law, kaya hinayaan nila si Zhao Feng na magkaroon nito. Ang mga mapagkukunang ito at ang fragment ng ancestral artifact ay nagbigay daan sa Black Destruction Dragon na maayos na makapasok sa Second Heaven, na labis na nagpalakas ng lakas nito. Samantala, ang kanyang mga clone ay lubos na pinalakas sa pamamagitan ng maraming mapagkukunang magagamit sa kanila at ang mga lihim na sukat at pag-install ng Sage Faction. Ang may-ari ng Eye of Samsara, si Zhao Hui, ay nakalusot na din sa antas ng God Lord. Ang iba pang mga clone ay nasa tuktok ng First Heaven at napakalapit ng maabot ang Second Heaven. Hindi rin nagpapabeya si Zhao Yufei, at ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa cultivation. Kahit na kamakailan lamang siya ay nakapasok sa antas ng God Lord, kailangan niya ng napakakaunting oras upang patatagin ang kanyang mga pundasyon. Si Zhao Yufei ay may legacy ng God Martial Race, at sa napakaraming eksperto dito na gagabay sa kanya, napakabagal niyang pag-unlad, ang kanyang lakas ay umuusad ng mabilis. Naroon din ang Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay muling naitatag dito. Sa perpektong kapaligiran ng pagtatanim na ito, ang kabuoang lakas nito ay lumaki. Ang Grand Elder, na nakarating sa pinakamataas na First Heaven matagal na ang nakalipas, sa ilalim ng patnubay ng mga miyembro ng Upper Echelon ng Sage Faction, ay pumasok sa Second Heaven. Ngunit ang higit na nasasabik sa Giant God Hall ay ang Hall Master na si Xin Wuang ay pumasok sa Third Heaven. Isang araw, umalis si Zhao Feng sa Divine Punishment God's Divine Kingdom para makipagpalitan ng ilang pointer kay Xin Wuang at Twilight Valley. Sa kanyang panahon sa Sage Faction, madalas mahanap ni Zhao Feng ang dalawang ito upang makipagpalitan ng mga pointer. Sa mga pagsasanay na ito,
hindi niya gagamitin ang mga kakayahan ng Ninth God Eye. Sa simula, isang beses natalo si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang Twilight Valley ay abnormal na malakas, at kapag ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan at natulungan ni Xin Huang, mahihirapan si Zhao Feng na manalo nang hindi ginagamit ang Ninth God Eye. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, binaligtad ni Zhao Feng ang sitwasyon, at mula noon, hindi siya natalo kahit isang beses. Halika. Mahinahong sabi ng Twilight Valley. Brother Zhao, hindi ka namin hahayaang manalo ng ganoon kadali sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti si Xin Huang. Swish. Ngumiti rin si Zhao Feng. Paglingon niya, natipon niya ang enerhiya ng Primal Chaos at enerhiya ng Tribulation Lightning, na agad na pinagsama ang mga ito sa isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa kabilang panig, ang Twilight Valley at Xin Huang ay naging malungkot. Isinaaktibo nila ang buong kapangyarihan ng kanilang mga bloodline at naghanda na gamitin ang lahat ng kanilang lakas. Ang isang tagalabas na nakakita nito ay tiyak na makakahanap ng walang katotohanan na ito. Ang mga eksperto sa Third Heaven ng Light Race at Giant God Race ay aktwal na ginagamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan laban sa iisang Second Heaven. Swish. Ang Twilight Valley ay naging isang ethereal streak ng liwanag habang siya ay bumaril patungo kay Zhao Feng. Gamit ang isang kumpas ng kanyang palad, nagpakawala siya ng sunod-sunod na talam ng enerhiya ng time, at ang mga ito ay dumating ng walang tigil na tila sila ay sinasalamin ng sikat ng araw sa ibabaw ng isang lawa. Ang mga mata ni Zhao Feng ay naging mahigpit habang tinutusok niya ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Ang buong mundo ay nanginag sa ilalim ng nakakatakot na pagsabog na ito. Sa isang tulak ng espada ni Zhao Feng, nagtagumpay siyang ganap na sirain ang isang bahagi ng mga blade ng enerhiya ng oras. Pero mas maraming time blades ang umaangal sa kanya mula sa ibang anggulo. Ang isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay hindi magiging sapat upang palayasin silang lahat. Basag. Pop. Sa sandaling ito, ang kidlat ay sumabog mula sa Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ang kidlat na ito ay kumalat mula sa espada at naging lambat ng kidlat. Mula sa malayo, lumilitaw na si Zhao Feng ay hindi may hawak na espada, ngunit isang payong. Ito ay resulta ng paglilinang ni Zhao Feng. Maaari niyang magkaroon ng Tribulation Lightning Energy na nakakabit sa Primal Chaos Divine Sword na sumailalim sa iba't ibang pagbabago. Sa pamamagitan ng enerhiya ng Tribulation Lightning na kumalat sa isang lambat, ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay mayroon na ngayong mas malaking saklaw ng pag-atake. Boom! Hiss! Sa pamamagitan ng pag-wave sa paligid ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ngayon, nagawa niyang agad na matanggal ang mga blade ng time energy. Pagkalipas ng ilang sandali, naalis na ni Zhao Feng ang mga talam ng oras na ito. Sa sandaling ito, biglang sumalakay si Xin Huang. Walang hangganang bigat ang biglang bumalot kay Zhao Feng. Kasabay nito, inipon ni Xin Huang ang kanyang bloodline na enerhiya at divine power at paulit-ulit na inilabas ang kanyang mga daliri, nagpakawala ng ilang matulin na bolts ng enerhiya kay Zhao Feng. Boom! Bilang tugon, iwinagayway ni Zhao Feng ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, na naglabas ng mga bolts ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya. Sa kakayahan ng see-through ng God's Spiritual Eye, nagawa niyang tumpak na hampasin ang bawat pag-atake ni Xin Huang gamit ang katumbas na sword bolt. Boom! Bang! Ang galit na pagsabog ay pinilit si Xin Huang na umatras ng ilang hakbang. Napakalakas ng enerhiya. Nagulat si Xin Huang. Naabot na niya ang Third Heaven, ngunit sa mga tuntunin ng mga pag-atake ng Divine Power, mas mababa pa rin siya kay Zhao Feng. Sa natitirang bahagi ng labanan, lahat ng mga pag-ataking sinubukan ni Xin Huang at Twilight Valley ay napigilan ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng bilis, kahit ang Twilight Valley ay hindi makalaya sa pagtugis ni Zhao Feng. Sa huli, pumayag ang Twilight Valley at Xin Huang. Brat, masyado kang lumakas. Hindi napigilan ng Twilight Valley na mapabuntong hininga. Hindi niya inaasahan na siya, isang Third Heaven of the Light Race, na nagtatrabaho kasama ng isa pang Third Heaven, ay kailangan pa ring umamin kay Zhao Feng. At hindi man lang ginamit ni Zhao Feng ang Ninth God Eye. Aalis muna ako.
Bumalik si Zhao Feng sa Divine Kingdom ng Divine Punishment God upang maglinang. Ngunit pagdating niya, napagtanto niya na wala na doon ang Divine Punishment God. Mukhang umalis na ang Divine Punishment God. Emosyonal na bumantong hininga si Zhao Feng. Nabanggit na ito ng Divine Punishment God kay Zhao Feng. Ngunit si Zhao Feng ay kontento na sa 3 taong patnubay na natanggap niya mula sa isang Diyos. Bukod pa rito, nakagawa si Zhao Feng ng sapat na pag-unlad sa kanyang enerhiya ng Tribulation Lightning. Ngayong wala na ang Divine Punishment God. Sinimulan ni Zhao Feng na linangin ang Primal Chaos Scripture. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang pangunahing sining. 3 taon ng paglilinang ang naging napakatibay ng pundasyon ni Zhao Feng. Maaari na niyang subukang pataasin ang antas ng kanyang paglilinang. Hinati niya ang kanyang isip sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay nakatuon sa paglilinang ng mga pamamaraan at pag-unawa sa mga batas. Ang iba pang bahagi ay pinag-aralan ang malalim na kasanayan sa pakikipaglaban ng Primal Chaos Scripture. Matagal nang naging bihasa si Zhao Feng sa Primal Chaos Lock. Oras na ngayon para matuto ng mas makapangyarihang mga kasanayan sa Primal Chaos. Pagkatapos ng ilang pag-filter, nagpasya si Zhao Feng na linangin ang isang kasanayan na tinatawag na Primal Chaos Domain. Kapag ginamit, ang kasanayang ito ay bubuo ng Primal Chaos Domain. Sa loob ng domain na ito, ang Primal Chaos na enerhiya ni Zhao Feng ay mapapalakas, at magkakaroon siya ng walang katapusang mapagkukunan ng enerhiya na makukuha. Tulad ng para sa kanyang mga kaaway, makikita nila na ang iba pang mga uri ng Divine Power ay masusupol at lalamunan sa loob ng domain. Lumipas ang isa pang 3 taon. Ginugol ni Zhao Feng ang lahat ng 3 taon sa paglilinang. Nakagawa na siya ng kaunting pag-unlad sa Primal Chaos Domain, at ang kanyang Divine Power ay maayos ding nakarating sa rurok ng Second Heaven. Primal Chaos Domain. Habang sumisigaw si Zhao Feng, nagpatawag siya ng napakaraming Primal Chaos na enerhiya mula sa kanyang katawan na sumanib sa mundo. Ilang sandali pa, ang isang lugar para sa 1,000,000 li sa paligid niya ay naging madilim at madilim. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay nagsimulang sumipsip ng lahat ng bagay sa loob ng lugar na ito habang ang hindi mabilang na mga agos ng enerhiya ng Primal Chaos ay lumipad sa hangin. Sa lugar na ito, madaling mapatawag ni Zhao Feng ang enerhiya ng Primal Chaos, na nagbibigay sa kanya ng malaking tulong sa kapangyarihan. At sino mang pumasok sa lugar na ito ay masusupol ng husto, ang kanilang mga pag-atake ay patuloy na nilalamon. Isang araw, tinapos ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa at naghanda na hanapin ang Twilight Valley at Xin Huang para masubukan niya ang ilan sa kanyang mga bagong diskarte, ngunit nang tapusin niya ang kanyang pag-iisa, nakita niyang nasa malapit si Zhao Yufei at tila matagal nang naghihintay. Yufei, anong meron? Tanong ni Zhao Feng. Kanina, noong nakikipag-usap ako sa mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race, nalaman ko na kamakailan lang ay nagkaroon ng ilang problema ang spiritual race. Prangkang sabi ni Zhao Yufei. Matapos mawala sa spiritual race sa loob ng mahabang panahon, napaka-normal na makipag-ugnayan. Nang gawin niya ito, nalaman ni Zhao Yufei na ang spiritual race ay nagkaroon ng malaking problema. Si Zhao Yufei ay miyembro ng spiritual race, at mula sa sandaling dumating siya sa Ancient Desolate Realm of Gods, halos ginugol niya ang lahat ng oras niya sa spiritual race. Ang spiritual race ay nagtrato sa kanya ng mabuti, kahit na ipinagkatiwala ang hinaharap nito sa kanya. Naramdaman ni Zhao Yufei ang matinding pakiramdam ng pagiging kabilang sa spiritual race. Babalik ako sa iyo upang tingnan. Agad na alok ni Zhao Feng. Ngunit, Brother Feng, ikaw. Nagulat si Zhao Yufei. Kahit na mas lumakas si Zhao Feng, hindi pa rin niya naabot ang antas kung saan masisiguro niya ang kaligtasan ng Ninth God Eye. At kung gusto pa rin ng Heaven-defying faction na makuha ang Ninth God Eye, tiyak na magkakaroon ito ng mga especially iya sa paligid ng spiritual race. Hindi na kailangang mag-alala. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang Divine Punishment God ay hindi lamang nagturo kay Zhao Feng pagdating sa Tribulation Lightning Energy at pangkalahatang mga problema sa cultivation. Tumulong din siya kay Zhao Feng sa pag-aaral ng mga kakayahan ng Ninth God Eye. Sa 3 taong iyon ng paggabay mula sa Divine Punishment God, ang mga kakayahan ng Dream God Eye ay lubos na napabuti. Halimbawa,
ang dreamification ay mayroon na ngayong mas malaking saklaw, mas malaking epekto, at mas mababang gastos. Ang kakayahan ng realization ay naging mas hindi makatwiran. Noong nakaraan, ang dreamification ay epektibo lamang sa mas maliliit na bagay, ngunit pagkatapos ng panahong iyon ng pag-aaral at pagsasanay, ang dreamification ay maaari na ngayong matagumpay na mag-target ng isang bagay na kasing laki ng isang ordinaryong silid. Nagkaroon din ng thought teleportation. Ngayon, hindi na kailangan ni Zhao Feng na makatulog. Kailangan lang niyang gumawa ng dream dimension para magamit ang kakayahan. Ito ay lubhang nagbawas sa oras na kailangan para sa thought teleportation. Nangangahulugan din ito na si Zhao Feng ay may mas malaking pagkakataon na makatakas mula sa anumang hindi kilalang mga panganib. Kaya, kahit na kumalat ang heaven-defying faction sa spiritual race, tiwala si Zhao Feng sa kanyang mga pagkakataong makatakas ng hindi nasaktan. Ngunit dahil ang bagay na ito ay medyo mahalaga, nagpa siya si Zhao Feng na tanungin ang pantas. Zhao Feng, dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, kahit na ang matandang ito ay hindi masyadong mahulaan. Mahinahong sabi ni Yu Chanwu. Anong nangyari? Naramdaman ni Zhao Feng na maraming bagay ang nangyari habang siya ay naglilinang. 3 taon na ang nakalipas, ang Illusion God Sacred Land ng Qixing Zone ay nagsimulang makipagdigma sa Heaven-defying faction. Sa huli, ang Illusion God Sacred Land ay nasakop. Sa kasalukuyan, ang Heaven-defying faction ay malaya at bukas na kumikilos sa loob ng Ancient Desolate Realm of Gods. Dahan-do ang sabi ni Yu Chanwu. Kahit na ang Heaven-defying faction ay mas aktibo na ngayon, nag-iwan ito ng kaunting ebidensya ng mga aktibidad nito, kaya parang isang ordinaryong pangkat ng Sacred Land. Gayunpaman, alam ng maraming paksayon na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Bagaman ang matandang ito ay hindi nagrekomenda na umalis ka, ang matandang ito ay nahulaan na ang Heaven-defying faction ay tila walang gaanong pagnanais para sa Ninth God ay sa kasalukuyan. Dagdag ni Yu Chanwu. Marahil habang tumatanda si Zhao Feng, ang mga pagkakataong matagumpay na makuha ang Ninth God ay nabawasan, na naging dahilan upang sumuko na lang ang Heaven-defying faction. King of Gods, Kabanata 1524. Malaking pagbabago sa spiritual race. Bagaman ang matandang ito ay hindi nagrekomenda na umalis ka, ang matandang ito ay nahulaan na ang Heaven-defying faction ay tila walang gaanong pagnanais para sa Ninth God ay sa kasalukuyan. Dagdag ni Yu Chanwu. Marahil habang tumatanda si Zhao Feng, ang mga pagkakataong matagumpay na makuha ang Ninth God ay nabawasan, na naging dahilan upang sumuko na lang ang Heaven-defying faction. Gayunpaman, may isa pang posibilidad. Maaaring binago lang ng Heaven-defying faction ang pangunahing layunin nito. Ganun ba? Medyo nagulat si Zhao Feng. Natural na maganda kung ang Heaven-defying faction ay sumuko sa Ninth God ay. Nangangahulugan ito na ang pag-alis niya sa oras na ito ay hindi gaanong mapanganib. Feng, magkita tayong muli. Nagpaalam si Liu Qingxen. Magkita tayong muli, Sister Qingxen. Humajijek si Zhao Yufei. Sa kanyang panahon sa Sage Faction, ang kanyang relasyon kay Liu Qingxen ay naging mas hindi na awkward, at nagkaroon pa sila ng pagkakaibigan. Ngunit sa kanyang puso, itinuring pa rin ni Zhao Yufei si Liu Qingxen bilang isang karibal. Pagkatapos magpaalam, naghanda si Zhao Feng na umalis. Ang paglipad pabalik sa spiritual race ay natural na hindi isang opsyon, at kahit na ang teleportation array ay magtatagal. Ang paggamit ng thought teleportation ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Matapos ilipat si Zhao Yufei sa Divine Kingdom, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at lumikha ng Dream Dimension. Ang tirahan ni Zhao Feng sa loob ng spiritual race ay nabuo sa Dream Dimension. Ngunit sa pagkakataong ito, nabigo ang thought teleportation. Ang dahilan ay malamang na ang tirahan ni Zhao Feng ay binago. Kaya, binago ni Zhao Feng ang kanyang target sa All Spirit Hall ng spiritual race. Ang All Spirit Hall ay kung saan iniimbak ng spiritual race ang mga sining at kasanayan nito. Noon, pinili ni Zhao Feng ang Chaos Heaven Void Origin Technique mula sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. Kumpiyansa siya na hindi basta-basta mababago ang ganoong mahalagang lugar. Tulad ng inaasahan. Swish! Nagtagumpay ang thought teleportation, at lumitaw si Zhao Feng sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall.
Ang mga sining sa pinakamataas na palapag ay may mataas na pangangailangan, kaya ang sahig ay kasalukuyang desyerto. Ngayong nakabalik na sila sa spiritual race, inilipat ni Zhao Feng si Zhao Yufei palabas ng kanyang Divine Kingdom. Nandito na tayo. Si Zhao Yufei ay nabigla. Nag-iisip siya kanina kung pinaalis siya ni Zhao Feng dahil nagkaroon siya ng problema. Nakarating na rin si Zhao Yufei sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. Talagang hindi siya naglakas loob na paniwalaan ang kanyang sariling mga mata habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Brother Feng, paano ito posible? Ang maselang at magandang mukha ni Zhao Yufei ay nagulat. Malamang na kahit sino ay magugulat kung sila ay agad na dadalhin pabalik sa spiritual race mula sa kanilang kinaroroonan. Isang espesyal na kakayahan ng God Eye. Simpleng paliwanag ni Zhao Feng. Pagkatapos, umalis sila ni Zhao Yufei sa All Spirit Hall. Siyempre, bahagyang binago ni Zhao Feng ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming tao sa spiritual race. Habang sila ay pababa, ang mga tao sa ibabang palapag ay napatingin sa mag-asawa at agad na namangha. Hindi ba si Zhao Yufei iyon? Isang rank 7 ancient god na miyembro ng spiritual race ang bumulong sa gulat. Hindi ba matagal nang umalis si Zhao Yufei sa spiritual race para maasa ang sarili? Bakit siya biglang lumitaw sa All Spirit Hall? Bilang karagdagan, sino ang lalaking katabi ni Zhao Yufei? Paanong hindi pa nila siya nakita noon? Siya ba ay isang bagong manliligaw na natagpuan niya sa labas ng mundo? Junior Sister Yufei, kailan ka nakabalik? Isang makatarungan at makisig na lalaki ang dahan-daang lumakad, may sabik na ngiti sa kanyang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Ancient God Eye's origin. Siya ang pangunahing puwersa ng pangkat ng spiritual race sa laban sa pagsusugal laban sa Blazing Gold Race, at nang maglaon, sa digmaan sa pagitan ng dalawang karera, siya at ang kanyang ama na Ancient God Blue Distance ay tumakas sa harap ng panganib, na nagdulot sa kanila. Upang maging katatawanan ng spiritual race. Kakabalik ko lang. May nangyari ba sa spiritual race kamakailan? Naghahanda lang si Zhao Yufei na umalis, ngunit bigla siyang huminto at tinanong ang tanong na ito. Ang Ancient God Eye's origin ay itinuring na isang kababalaghan ng spiritual race at nagtataglay ng ilang katayuan. Malamang alam niya kung ano ang nangyayari. Kung major events ang pag-uusapan, isa lang. Ilang araw na ang nakalipas, ang Grand Elder ay pumasok sa Second Heaven, tinalo ang Patriarch, at kinuha ang kanyang posisyon. Agad namang sumagot ang Ancient God Eye's origin. Oh, ganoon ba? Medyo nagulat si Zhao Yufei. Kahit na nakapasok ang Grand Elder sa Second Heaven, mahihirapan siyang talunin ang isang Senior Second Heaven. Yufei, sino ito? Tumingin kay Zhao Feng ang Ancient God Eye's origin na may bakas ng puot. Hindi niya maalala ang sino mang tulad nito sa spiritual race, ngunit mukhang napakalapit niya kay Zhao Yufei. Hindi pinansin ni Zhao Yufei ang tanong at dinala si Zhao Feng palabas ng All Spirit Hall at sa core area ng spiritual race. Hihihi, Zhao Yufei, hindi ka na ang ipinagmamalaking anak ng spiritual race. Pinanood ng Ancient God Eye's origin si Zhao Yufei at malamig na tumawa sa pang-aalipusta. Yufei, may mali. Mensahe ni Zhao Feng. Ngayon lang, ang ilan sa mga tao sa All Spirit Hall ay binaril ng mga kaina-hinala at masasamang tingin kay Zhao Yufei. Alam ko. Hahanapin ko si Master. May napansin ding kakaiba si Zhao Yufei. Ang kanyang Panginoon ay ang Third Elder ng spiritual at nagtataglay ng isang iginagalang na katayuan. Ngunit sa sandaling ito, isang medyo mataba na elder ang bumaba kasama ang 4 na half-step Godlords. Ang 5 ito ay naglabas ng invisible pressure na naging dahilan upang agad na umatras sa takot ang lahat sa lugar. Maligayang pagdating, Patriarch. Ang mga miyembro ng spiritual race ay tumawag mula sa malayo. Ang matambok na elder na ito ay ang Grand Elder ng spiritual race, kahit na siya na ngayon ang Patriarch nito at namuno sa buong spiritual race. Grand Elder, ano ang kahulugan nito? Nanlamig ang mukha ni Zhao Yufei. Alam na niya na ang Grand Elder ay ang spiritual race patriarch, ngunit kahit na siya ay kakabalik lang, ang taong ito ay personal na sumalubong sa kanya habang naglalabas ng napakalinaw na puot. Zhao Yufei,
Bilang isang pangunahing disipulo ng spiritual race, lumabas ka ng mag-isa at nagdulot ng malaking sakuna. Hindi mo pa ba alam kung ano ang iyong mga kasalanan? Nagdilim ang mukha ng Grand Elder. Bagaman hindi pa nagagalit, nag-aninag siya ng napakalaking dignidad. Ang panggigipit ng isang Godlord ay agad na bumagsak sa spiritual race, dahilan upang ang lahat ay tumahimik sa takot. Anong uri ng sakuna ang ginawa ko? Tinitigan ni Zhao Yufei ang Grand Elder, higit na napagtanto na ang bagay na ito ay tila hindi kasing simple. Noong nakaraan, kahit anong uri ng pagkakamali ang nagawa niya, hindi siya sisisihin ng spiritual race at paprotektahan pa nga siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Grand Elder ng spiritual race ay tila naging abnormal na malupit, kahit na siya mismo ang humawak sa interogasyon. Hindi naalala ni Zhao Yufei na gumawa siya ng anumang uri ng kakilakilabot na krimen. Dahil hindi mo aaminin ang iyong mga pagkakamali, ang Patriarch ang personal na kukuha sa iyo. Sigaw ng Grand Elder. Sa kanyang tabi, agad na lumipat ang 4 na Elder ng Enforcer, pinalibutan si Zhao Yufei. Whoosh! Lumipad pasulong ang Grand Elder, at sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, pinakawalan niya ang isang malawak na ulap ng mga tipak ng yelo na anyong isang napakalaking hayop. Napaungol si Zhao Yufei habang pumailan lang sa hangin. Isang violet na blade ng enerhiya ang nabuo sa kanyang mga kamay at inihagis niya ito pasulong. Boom! Bang! Crash! Habang nagsasagupaan ang dalawang enerhiya, ang paligid ay nahuhulog sa mga tipak ng kristal. Sa di kalayuan, ilang nangungunang klaseng nanunood na True Gods ang nahuli sa bagyong ito ng mga tipak ng kristal at agad na napatay. Nasaan ang aking master? Tumahol si Zhao Yufei. Mula nang siya ay maging isang Godlord, si Zhao Yufei ay tahimik na naglilinang sa Sage Faction. Ang kanyang lakas ay nakaranas ng napakalaking paglukso, at siya ngayon ay isang tuktok na First Heaven. Zhao Yufei, maglakas loob kang salakayin ang spiritual race patriarch. Sumasalungat ka sa kalooban ng langit sa pamamagitan ng paghampas sa iyong superior, isang taksil na gawa. Hindi sinagot ng Grand Elder ang tanong ni Zhao Yufei. Sa halip, muli niyang ipinahayag ang mga krimen ni Zhao Yufei. Swish! Isang Asher Saber ang lumitaw sa kamay ng Grand Elder na naglabas ng nagyayelong aura na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura ng buong spiritual race ng ilang degree. Pinaandar ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata. Ang lahat ng mga bagay na ito ay masyadong abnormal. Ang pagbabalik ni Zhao Yufei ay talagang nagdulot ng personal na pag-atake mula sa Grand Elder ng spiritual race. Ang Grand Elder ay kasalukuyang Second Heaven. Samantala, si Zhao Yufei ay umalis sa spiritual race bilang isang rank 9 ancient god. Nangangahulugan ito na alam ng Grand Elder kung ano ang naranasan ni Zhao Yufei sa labas. Kung hindi, hindi sana siya personal na nakialam. Ito ay, habang itinoon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa Grand Elder, ang pagkabigla ay lumitaw sa kanyang mukha. Agad niyang naintindihan ang nangyayari. Boom! Bang! Crash! Sa kalangitan, ipinagpatuloy ng Grand Elder at Zhao Yufei ang kanilang matinding sagupaan. Bagamat medyo mahina ang cultivation ni Zhao Yufei, mahusay niyang magagamit ang lahat ng uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang kakayahan niyang gamitin ang mga ito ay higit pa sa Grand Elder. Ang mga ancient god na nanunood mula sa malayo ay nabigla lahat sa tanawing ito. Si Zhao Yufei ay talagang nagagawang makipagpalitan ng suntok sa Grand Elder. Nanginig sa takot ang ancient god Ice Origin. Sa kabutihang palad, wala siyang ginawa kay Zhao Yufei, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ngunit habang malakas si Zhao Yufei, mahuhulog pa rin siya rito. Nasaan ang aking master? Tinanong muli ni Zhao Yufei ang Grand Elder. Ang Grand Elder ay nanatiling walang alam sa paulit-ulit na tanong ni Zhao Yufei. Bakas sa kanyang mukha ang layuning pumatay habang nagpaputok siya ng sunod-sunod na nakamamatay na pag-atake. Heaven Radiance Palm. Ganap na na-activate ni Zhao Yufei ang kanyang bloodline at pinakawalan ang kanyang divine power sa anyo ng isang engranding palad. Ang enerhiya ng mundo ay nagtatagpo sa napakalaking violet na palad na ito. Ang lakas ng pag-ataking ito ay lumaki mula sa pinakamataas na unang langit hanggang sa antas ng ikalawang langit. Asher clouds shattered the heavens.
Ang Grand Elder ay paulit-ulit na ikinasa ang Azure Saber, na lumikha ng isang bagyo ng mga kristal na yelo. Boom! Bang! Crashes! Nagsalpukan ang dalawang atake. Ang buong spiritual race ay umindayog at nanginginig. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang mga gusali ay espesyal na itinayo at higit pang pinalakas ng mga array, lahat sila ay nawasak. Ang labanan sa pagitan ni Zhao Yufei at ng Grand Elder ay natigilan sa iba pang upper echelon na miyembro ng spiritual race. Hindi nila akalain na ang makalangit na anak na babae ng spiritual race ay magiging matured sa antas na ito. Ngunit sa oras na ito, ang buong spiritual race ay nasa ilalim ng kontrol ng Grand Elder. Kailangang sundin siya ng lahat. Ang Third Elder at Second Elder ay lumaban sa Grand Elder, kaya sila ay nakulong sa ipinagbabawal na lupa. Sino ang lalaking kasama ni Zhao Yufei? Isang ancient god ang biglang tumingin kay Zhao Fang. Halata sa katotohanan na si Zhao Fang ay ganap na maayos sa kabila ng pagiging malapit sa labanan na siya ay nagtataglay ng pambihirang paglilinang. Kahit sino pa siya, mas asama ang wakas niya. Napangisi ang ancient god Ice Origin. Nagawa ng Grand Elder na palitan ang dating Patriarch dahil ang Grand Elder ay may suporta ng mas malakas na God Lord. Ito rin ang dahilan kung bakit ang karamihan ng mga miyembro ng spiritual race ay handang suportahan ang Grand Elder. Sa sandaling ito, swish! Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa langit. Siya yon. Naging excited ang ancient god Ice Origin. Patriarch, hayaan mong hulihin ko itong taksil ng spiritual race. Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatitig kay Zhao Yufei. Ikaw ay. Napakunot noo si Zhao Yufei. Naalala niya na ang pangkat ng tatlo na pinamumunuan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na nakasuot ng puting damit ang biglang sumalakay sa kanya malapit sa Burning Heaven Sea. Kung hindi dahil sa agarang pagdating ni Zhao Fang, malamang nahuli na siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi si Beim Inghui. Sa huli, hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko. Si Beim Inghui ay tumawa ng masama. Hihihi, Beim Inghui, nakatakas ka noong huling pagkakataon, pero hindi ko akalain na magkikita tayong muli ng ganoon kaga. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita ang bystander na si Zhao Fang. Unti-unting nagiba ang mukha niya, bumalik sa dating anyo. Ikaw ay Zhao Fang. Si Beim Inghui noong una ay medyo nalilito, ngunit pagkatapos ay napangiti siya.